Praise God. Sabi nga natin, God is good. Then bago po ako magpatuloy sa aking preaching, naniniwala kayo na ang Diyos ay kumikilos? Katulad po ng January 2024, when we declare God's goodness, the Lord has done great things and everyone experience. Amen? The greatness of the Lord. January, i-declare po natin, preparing the next generation. Amen? Do you believe that our generation blessed? Amen? Palampakan natin si Jesus. Amen. So, meron pa po upuan dito sa gitna. Wala pong tatayo sa likod doon sa terrace. So, lahat po ay dito tayo. And nais ko pong tawagin, nais ko pong i-highlight. Alam niyo, sa social media may highlight eh. Pag sinabing highlight, millions of followers. So pag hin-highlight mo, lalabas yun sa social media all over the world. And we want to highlight this kind of testimony because month of January ay tayo nag-declare na the life in Christ will experience a blessed generation. Amen? Amen po ba? And you need to prepare the next generation. So, ang ipagpapatotoo ko ay ang first generation ay Hagay. Ngayon, naniwala kayo ng anak ng Hagay? Tawagan ko si Pastor Marvin. Halika na. Grabe yung acceleration sapagkat ating pong i-declare. Dito ka. Highlight natin ito sa Panginoon. Sa kapurihan ng Diyos. Amen. Amen. Sa Diyos po ang papurit pa sa salamat. Hindi lang sa birthday ko kahapon. So, napakalaking regalo to sa amin. Hindi lang sa akin, sa family, sa community, yung binabanggit ni Pastor Jimmy na ito yung first generation. And laging dinideclare na magkakaroon ng second generation. Amen. At may mga susunod pa. Ngayon po, isang mabilis lang na patotoo. Talagang pinag-pray po ng church na magkaroon ng community sa San Miguel. At talagang sinasamahan ng Lord na kahit nagkaroon ng pandemic, bumangon at bumawi. At sinamahan ng Lord. At ngayon po ay talagang grabe po ang pagkilos ng Lord sa San Miguel. Kami po ay nagpe-pray na magkaroon ng sasakyan. Pero nabago. Parang hindi na yata sasakyan. Kasi nga po ay mahirap magdala dito. Short story, nabago ang prayer, ang inilagay na ng Lord sa heart sa San Miguel ay magkaroon talaga ng church. At yun naman talaga ang gusto ng Lord, na ilapit ang gawain sa community. Which is dati pang ginagawa, kaya nga tayo yung maraming community sa bawat lugar ng barangay. At salamat sa Lord kasi yung ginawa ng Lord sa San Miguel, may nagpagamit ng lupa at sila rin ang nagpapagawa ng church. Kaya sabi ko nga, Lord, grabe ang ginagawa ng Lord. Kasi kung sa amin, mag-asawa, sa pamilya ko, talaga sabi, sige, ipon tayo, ipon. Pero kami huy, kumbaga sa basketball, binalak kami ng Lord, ako ang kikilos. Amen. Kaya yon, salamat sa Lord, salamat sa mga Moises, dyan na talagang grabe ang pagkilos. Kaya kami po ay alam namin na hindi lang po sa San Miguel mangyayari yon. Naniniwala po kami doon in the Bishop, sa lahat ng community ay mangyayari to. Sa Lord po ang papuri. Glory to God. Amen. Yun po yung declaration natin 2025 we need to prepare the next generation. Kaya, ang ginagawa po natin, inihahanda natin. Bakit? May inihanda ang Diyos eh. Are you listening? Amen. So, napakabuti. Ang laki, Ang laki nung pinahiram and by faith. Alam niyo yung lugar na yun, nagamit na natin. So, napakabuti ng Diyos at malay nyo, ibigay na yung lugar. Ang kaganda may CR ng palalaki at pambabae, may kusina na. So, duduksokan na lang ng
Ano size? 6 by 9 feet meter. Ang laki nun. At ang kagandahan nito, sila na nagbigay ng malaking cuts. Ito, pampatayo na ng church nyo. Praise God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Nagbigay yata ng 200,000. Praise God. So, napaalam nyo, kasi bakit? Kasi yun po yun yung root ng life in Christ. Nagbibigay. Amen? May nagpasimula na magbigay eh. Nakuha niyo po ba ako? Kung ano po yung binhing itinanim, yun din ang kakalat na binhi. At mag-ready, malay natin sa Rizal, may magbigay din. Para yung mga taga Rizal. Amen? Kasi marami na tayong pamilya sa Rizal. Ang nakakadalo lang dito, yung mga coordinators, Kuya Biner, si ate, sila lang yung nagpapalit-palit. Pero pag tayo nagpatawag ng Family Day, ay umaarkila sila ng jeep. Talagang naroon. Ang ating San Nicolas, dumadami na rin. So alam niyo po ba, ang Diyos ay may ginagawa at gagawin. But we need to prepare. Amen po ba? Hello? At ang akin po pinagpipray, magkaroon tayo ng 3 Sunday service satellite na tuwing hapon. Kasi ang dami na natin pastor. Kaya ito may sanctuary every morning, dadalo dito yung mga leader, pagkahapon, pupuntahan natin ang mga bawat Sunday service. Kaya kailangan i-prepare. Amen. Kasi pag hindi tayo handa, ay yung magbibigay. Sabihin ng Diyos, anak, hindi naman kayo handa eh. Marahil ang San Miguel ay handa. Kaya si Lisel mag-aaral na sa Bible School next year. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So ngayon po ay si Pastor Conrad ay nag-re-entry doon po sa Bible School dahil nag-upgrade po ako ng curriculum. Kasi ako po yung ginawang administrator din. At nasa 40 ngayon na estudyante. Napakabuti. Yung palang nagulat ako, isang estudyante pala doon ay doktor. No? Graduate ng education, doktor. Ang ganda ng comment naman doon sa akin. Ako'y naliliit doon sa comment niya. Nakapost pa. Sabi ko, thank you. So, ayun, nag-aaral po si Pastor Conrad. Ng diploma na po yun. Diploma. Pastor Marvin, diploma. Kaya dati puro certificate po ini-issue namin. Pero nung na-recognize ng PABATS, no, yun po yung asosasyon ng mga Bible College, Theological Seminary sa buong Pilipinas, na-register ko po yung school because of our connection sa ilang mga bishop. So ngayon ay nakapag-i-issue na ng diploma. Kaya at kami, pinag-aral naman ng Bible College. Tapos po kami ng AB Theology sa Jesus Reign Bible College. Kaya nakakapirma po ako ng mga diploma, certificate, at saka yung po tinatawag na transcript of record. Kaya napakabuti ng Diyos. Kailangan natin i-prepare. Amen? Si Pastora Eli, graduate na rin doon. Si Pastora Ira, graduate. Si Pastora Nida, graduate na. Si Pastor Rhea, so susunod mag-i-enroll, Pastora Bergie, magkasabay na kayong dalawa ni Lisel. No? Kasi you need to prepare. Amen. Hindi man tayo magpastor, pero gagamitin tayo ng Panginoon. Huwag natin lilimitahan ang paggamit ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Si Cathy, naghahanda na rin yan eh. Praise God. Hallelujah. Kasi yun po yung preparation natin. Kaya doon sa may calling, talagang kailangan po. Mamaya meron time planning na sa lahat na pastor, community coordinator. Yung community coordinator, isa lang po sa isang community ang coordinator. Kaya kayo dadalo. Kung dalawa kayo, di sige, then meron po tayong pastor sa bawat community. And please remain. Mamaya po. Kasi hinanap natin ng day. Dapat 29 holiday. Hindi pala holiday lahat. So, ayun, kami naman ang nag-holiday, sinama kami sa kaniraya ng kapatid ni Mrs. No? Katatapos ko lang ng dialysis, dinaanan kami. Sakay. Aba, ang lalaki ng isda. Na-enjoy naman ang magandang hangin. Okay, ngayong umaga, nais ko pong i-series po yung ating declaration, Preparing the Next Generation. Sabihin natin, Preparing the next generation.
So pag sinabing preparing, ay napakahalaga yung tinatawag na foundation. Kaya ang topic po natin ngayon, building strong foundation. Kasi pag tayo nagpiprepare, kailangan meron po tinatawag na foundation. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga ang topic na ito dahil ito po yung part ng ating declaration, preparing the next generation. Bakit? Pag hindi tayo prepare at wala po tayong strong foundation, pag dumating yung mga hamon sa buhay, success and everything, challenges, mahina pundasyon natin, magigiba tayo. Amen? Amen po ba? So, turn with me, samahan niyo po ako magbukas sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 6, talatang 47 hanggang 49. Ang sabi po ng Luke chapter 6, verse 47 to 49, sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumapit sa akin, nakinig sa aking mga salita at nagsagawa nito. Sabihin natin, nakinig. Everybody say, nakinig ng salita at nagsasagawa nito. Ang sabi ng verse 48, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ang nakinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon. Sabihin natin, walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumaksak at lubusang nawasak. Pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So makikita natin dito mga kapatid, dito sa aklat na ito, pinahalagahan dito ang masusing pagbubuo ng pundasyon. Amen? Dalawa ang sinabi dito, isang matalino at isang mangmang. Uulitin ko po, no? Makinig po ang bawat isa. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad. Sabihin natin, ano ang katulad. Kaya pag sinabing ano ang katulad, ito yung paghahambing. Kaya habang po tayo ay nakikinig ng ating sermon, ang tawag ng iba ay homily. No? Totoo naman homily sapagkat may subject sa Bible School na homiletics. Ibig sabihin, interpreting the Bible. Interpreting the Scripture. So, dito makikita natin, sa nating maitutulad ang taong lumapit sa akin, nakinig sa aking mga salita, at nagsagawa nito at hindi nagsagawa. So makikita natin, meron po nangyari. Umukay sa bato at pagkatapos ay itinayo. Dumating ang baha, dumating ang ulan dahil ang pundasyon ay bato, hindi natinag. Nakuha niyo po ba ako? Yung ikalawa naman, ang sabi dito, no, ay itinayo na hindi sa bato. Kaya ang sabi dito, nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumaksak at lubusang nawasak. Ito po yung uri ng buhay o pundasyon ng isang Kristiyano. Pag sinabi pong foundation, sabihin nga natin foundation. Ang ibig sabihin po ng foundation, which something stand or supported. Pag sinabing foundation, ito yung tinitindigan mo o ito yung sumusuporta sa iyong lakas. Pag sinabing foundation, this is my foundation. Kasi bakit? Iba-iba na ngayon ang ating nararanasan. A lot of changes nangyayari. No? Ako po ay nagpapastor for more than 37 years and 41 years na akong Christian. Naikot ko na buong Pilipinas, halos mga isla, sa pagmimisyon, pagpapastor, marami na kasabay, marami sumabay, at marami na rin po ngayon ang wala.
Isa lamang ang ibig sabihin. Ano ang pundasyon mo? Nakuha niyo po ba ako? Kasi ang pundasyon, hindi nating malalaman pag hindi dumadating ang bagyo, ang unos, ang ulan. Hindi natin malalaman ang pundasyon natin pag tayo super blessed. Lahat inaandyan. Meron ka nito, meron ka niyan. Lahat ba ay talagang greeny? No, colorful, para mabaghari. Pero pag dumating ang sandali, isang kulay na lang, kulay gray, ang sasabihin mo, buhay ba ang aking Diyos? Naandyan na yung bagyo. Diyan mai-reveal ang true foundation of your Christian life. Amen po? Amen? Kaya pag sinabi pong foundation, speak about your stand. Sabihin natin, your stand. Yung tinatayuan mo. Ano mang mangyari sa buhay mo, yun ang tatayuan mo. Nakuha niyo po ba? Amen. Then is supported. Ang ibig sabihin, ito yung sumusuporta sa iyong lakas sapagkat ito ang tinindigan mo. Or body or ground upon which something is built up. And the last one meaning is, ito po yung tinatawag nating basis. Basis. Base and basis. Sabihin natin, base. Yung base, yung tatag mo, tinatayuan mo. Yung basis, ang ibig sabihin, ito yung pinagbabasihan mo ng pananampalataya. Kasi, pag wala tayong pagbabasihan ng pananampalataya, aasa po tayo sa mga popcorn, spiritual food na nagkalat sa YouTube, alam nyo, huhuna ang pananampalataya mo yun. Kasi the main basis of our faith is the Word of God. And the object of our faith, no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga. Kaya huwag po tayong mga ngaba pag pinapadaan tayo sa apoy, pinapadaan tayo sa pagsubok, pinapadaan tayo sa bagyo, dahil sabi na nga po ng aklat ng Pedro, ay dumadating po yung ginto ay pinadadaan sa apoy, dinadalisay upang malaman ang tunay na pagkahinto. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Hello? Ang teaching na ito ay based in my experience, what I stand, and my basis. Kasi kung ang basihan ko ay hindi paglilingkod, sabihin na security, pwede na akong magtigil sa bahay. That's true. Di ako bababayaan ng mga anak ko. Kung yun ang basihan mo. Listening? Amen? Amen po ba? Kung ang basihan mo, tama na, life in Christ, may building na kami. Meron na kami more or less 300 member nakakalat sa San Pablo. Pwede ka nang umupo. Huwag mo na sayangin. Kung yun ang basihan mo, kung yun ang stand mo, pero kung ang stand mo ay something more from the Lord, hindi ka magbabase doon sa nakikita mo. Magbabase. God is a God of more. Amen? At doon ko na-discover na lalo kang pinalalakas. And good news, dati kada po ako dinadialysis, tinuturukan ako ng hemoglobin. Twice. And praise God, yung doktor ko, nag-ikot, ako po'y nag-laboratory, napatawa naman si Mrs. Nasaya. Bakit? Starting nung isang linggo, isang beses na natuturukan si Pastor. Wala akong turok. Di ba? Pero may Holy Spirit, tinurukan naman ako noon. Nakuha niyo po ba? Amen. Kasi ako'y naniniwala, ano basihan mo? Ang basihan mo ba, yung malakas ka lang, maglilingkod? Ang basihan mo lang ba, ikaw pinagpapala, maglilingkod? Ang basihan mo, that is your foundation. Sabi nga ni Job, hubad akong pinanganak, hubad din akong aalis. Kaya it is very important to prepare our next generation. Why? Kasi kung ito yung ipamumulat mo sa susunod na henerasyon, yung basihan mo'y dito, very weak. Yung basihan mo'y blessing, yung basihan mo'y wisdom, yung basihan mo'y business, yung basihan mo'y work, it is very weak. Amen? Ay, kung dumating. Kaya minsan, ako ay nagturo, nung araw pa naman yon, dahil hindi pa masyado ako marunong sa homiletics, nagturo ako ay, ang team ko'y napatawa yung aking senior pastor. Yung Pastor Jerry, nasa Australia. Jimmy,
Ano turo mo bukas? How to live without that. Ba, ang ganda niya na. Naku niyo po ba? Kasi minsan may mga tao na hindi kaya mabuhay nang walang aircon ng kwarto. Hindi kaya mabuhay nang walang pera sa bulsa. Nakuha niyo po ba ako? Amen? O sabi mo, kaya mo mabuhay? Hello? Amen. Isa lang ako. Hindi ko kaya mabuhay na wala misis ko. Kaya hindi na raw aalis. Praise God. Gusto ulit i-book ni Stephanie. Gusto, Mama, ibubuk na kita ha. Abay, wag, magpaala ka muna sa mapa mo. Sa makikita natin, foundation is very essential. At dito na i-rebuild yung tinatawag na journey mo. Kaya again, what is the foundation? Foundation means the basis and base. Kaya pinapatatag po natin ang life in Christ because the base of the life in Christ is here. Ano mang mangyayari sa mga daughter church, ang huhugutan ng lakas doon, yung base. Are you listening? Kaya 2025, end of 2024, ginising ako ng Panginoon eh. Ito yun. Jimmy, kasi ako maaga-magising sa 1:00, 2:00. Ginagawa ko, upo na ako doon sa table ko, habang tulog si Mrs., nagpipray ako. Then the Lord spoke to me, next year na. Paano mo hinahanda ang next generation? Doon ako nagising. So alam nyo ba, talagang pag ikay pala nakikinig sa Diyos, ipasusulat sa iyo ng Diyos. May eksakto, may notebook ko, sulat ako. Yan, ito ang ayusin mo. Bakit? Ihanda mo lang, dahil ako may inihanda na. Lahat nakahanda na yan. Pero pag hindi nakahanda ang pamilya, pagbuhos ng aking pagpapala, hindi na kayang saluhin. Kaya ako'y naniniwala, meron tinatawag na cause and effect. Sabihin natin, cause and effect. Nung dineclare natin, there is a cause. And the effect is what? Blessed generation. Hindi naman nating attendees po yung nagbigay na 200,000. Siniservisyohan lang po natin yun. Kada pag naan doon, patawag si pastor, pupunta ako, magse-service, magpipray. Tatawagin si Pastor Conrad, tatawagin si Pastor Arhea, magpapaayos ng bakuran. Nakuha niyo po ba? At higit sa lahat, yung mga kamag-anak kapalibot, yung nanay ni Pastor Marvin, tiya ni Pastor Marvin. Ang ibig sabihin, doon pa lamang nakikita nila ang manifestation ng Word of God na kahit hindi mo turuan, nakikita na ang buhay doon sa mga nakapalibot. Nakuha niyo po ba? Kaya sila, saka makakitang sila yung magpapagamit, sila nangungulit. Sabi, kailan nyo gagamitin nyo? Ay, siguro naramdaman kaya hindi magamit-gamit, ay sabay-sabay ang project ito, pinapagawa natin. Nakuha niyo po ba ako? Pero doon ko nakita, pag ang Diyos may problema, yung hindi nyo kayang gawin, ako gagawa. Pinatawag sila. Ito ang sukat na gamitin nyo. Abalan nyo, ang CR, ang ganda. Ang ganda na siya. Ito may kitchen pa. O, idukso nyo dyan. At sino kasama ko nun sa Emilionor? Nakita nyo Emilionor nung araw? Yung puro bakal? O, yun. Ganun napapagawa ni Pastor Martin. Kaya maghanda po yung mga pastor. Iikot tayo ng Sunday service ang hapon. Amen? Mag-ready San Nicolas. No? Kasi tulad na sabi ko nga, ang binhing nangyari sa life in Christ, binhi ding imumultiply. Kasi hindi maramot ang life in Christ eh. Sino magsasabi na bigay sa atin lupa? Sa totoo lang, ang bigay lang po ng Katsila family, 200. 100 sa akin, 100 sa church. Eh sabi ko, may bahay na kami, hindi ko nakukunin. Ay ako naman, sa sobrang excited, nakain ko pati yung lupa ni Pastor Conrad dito. Kaya umabot ako lang 300 dito. Ang sabi ko lang sa pamilya, pag nabuo ito, babayaran namin yan. Pero purihin ng Panginoon, December, nagse-celebrate tayo ng candlelight. Sabi, kinausap ako ng mga kapatid, Bishop, yung 80 square meter na nakuha ng church, huwag nang bayaran, bibigay na rin namin. Sabihin natin, alam nyo sa Life in Christ, maraming doktor. Alam nyo yung doktor? Marami ditong doktor na OB-GYN.
Saan galing yan? Obigaini. O sabihin mo, doktor ka, di ba? O sabihin mo, doktor ka eh. Pag sinabi doktor, obigaini. Saan galing yan, Bishop? Obigaini. O saan galing yung lupang yan? Obigaini. O saan galing yung air kung gala kami sa children? Obigaini. Kaya maraming nagbibigay sa life in Christ. Kaya maraming mangyayari. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi wala naman tayong Koreano, wala tayong Amerikano. Lahat yan, puro bigay. At kasama ka doon, sabihin mo dahil sa'yo. Sige, sabihin mo dahil sa'yo. Magkano man ang ating contribute sa atin, it is not the matter. The matter is the heart generosity. Yung lakas na naibibigay mo, yung naglilinis dito, so praise God. So tapos na po, nagpapatayo lang tayo ng kwarto doon sa harap. Yun po yung magiging tulugan ng ating caretaker. Kasi gusto ko, sanctuaryo lahat ito. Amen? Nagbutas na rin doon, maglalagay ng balon kasi ayoko nang pabakbak tong butas dito. Naghukay. Yun ang CR nung taas. Kumpleto na. Salamat sa nagbigay ng 2 set ng CR. Bowl. Kumpleto na andun. O bigay ni rin yun. Sabi natin, o bigay ni. O sabi mo, o bigay ni ka ba? At meron pang doktor. 2 doktor dapat. O bigay ni at saka pediatrician. Saan galing yan? Paid na yan. Pediatrician. Sabi natin, pedia. O yan, pedia ka eh. Saan galing yan? Pedia. Huwag mo na, bayad na yan. Nakuha nyo? Amen. Hello. Ang ayaw lang ng Lord, magkaroon tayo ng kontratista dito. Ano yung kontratista? Di natin kaya yan. Ang hirap niyan. Ang ibig sabihin, puro kontra. O sabi mo, hindi ikaw yun. Dahil ikaw ay obligini, ikaw ay pedya. Hello? Kasi sa Bible, meron din naman eh. Kita nyo yung panahon ni Nehemiah, i-rebuild yung Jerusalem, yung nasunog. Nandun na si Nehemiah, very, very on fire. Humingi pa ng permit sa hari. Binigyan pa ng maraming kahoy. At pagkatapos, pag nadipudo sa lugar, ang nakalulungkot na andun si Sanballat at si Tobias, iiling-iling. Ang sabi sa grupo ni Nehemiah, hindi nyo na kaya itayo yan. Pero pagdating ng chapter 10, nabuo. O, di yung dalawang nakanganga. Amen? Amen. Ang ibig sabihin, abang hindi pa tapos ang plano ng Diyos, tumingin ka lang. Huwag kang maging kontratista. Maging obigayni ka. And one day, masasabi mo, abay, buo na nga. Di ba? Kasi bakit? Gawain ng Diyos yan eh. Amen? Ay, sa totoo lang, nung nagsabi si Pastor Marvin, nag-iipon na sila eh. Di ba? Eh, sabi ko, sige anak, pag nasimulan ng ipon ng San Miguel, magkakaroon tayo ng seed offering sa main. Tapos lahat ng malilikom dadali San Miguel. O ayun pala, meron palang espesyalistang obigay ni San Miguel. At yung totoong doktora po yun. Doktor sa Amerika. Doktor sa Amerika po yung nagbigay noon. At saka, engineer yata, kontratista, no? Real estate broker. More pa yun, praise God. Pag sinabi, Pastor Marvin, kulang pa, dagdagan natin. Amen? Pasabihin nga natin foundation. Kaya sa atin, no, either church, leadership, personal, you need to build your strong foundation. Kasi bakit nga, dadalin mo ito eh. Pag wala kang pundasyon sa pag-alis mo, hindi masama mag-abroad, hindi masama mag-Maynila, hindi masama makipagsapalaras sa ibang bayan, okay yun, a challenge. But, nasa ng pundasyon mo? Dahil pagdating mo doon, marami kang abalahan. Amen? Marami kang kaabalahan. At kailangan hindi mo bayaan yun. Eh sabi nga kay Step, isang buwan ka na hindi nakakadalo. Papa, kasi nanganak ka, okay lang yan. Pero, you need to prepare itan. Oh, praise God, nagpa-practice eh. Dumalo na siya sa practice, ang binili na nakalagan dito. Yung malaking, nakagano, kalong ng ama naman. Oh. Good, pundasyon yan. Kasi yan ang inihanda namin sa inyo. Bata pa kayo, kasama namin kayo sa Bible study, bata ka pa, kasama ka na sa church, kailangan
Kung ano yung pinakain namin sa iyo, pinalaki namin sa iyo, yan din ang uri ng pagkapalaki mo sa anak mo. Kasi pag hindi mo nagawa, what happened to your next generation? Amen? Amen po ba? Kaya, very constructive po itong aking tuturo na you need to evaluate. I myself first, I evaluate when I prepare this teaching na, nga, kailangan ito. Especially for myself, for my family, for the life in Christ, sapagkat ito ay lugar natin. Amen? Amen po ba? Hindi ko kayo papakailman sa bahay-bahay nyo, pero pag kayo nasa loob ng church, ako tatay nyo. Amen po ba? Amen. Ako tatay nyo. Ibig sabihin, tayo may hawak ng timon. Amen? Tayo may hawak. At ako'y nananalangin sa Diyos. Sumakay lang kayo, hindi kayo mapupunta sa impyerno. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sa mabuti tayo pupunta. Kasi nakita naman natin, for 12 years, ito na nangyari. Yung ating inuupahan, sira na doon, inilipatan natin City League, wala na. Kung ako, hindi na, for God's glory, kung ako yung pastor na basta lang maglilingkod, walang pangarap sa life in Christ, hindi natin mararating to. Maglingkod lang na maglingkod. Hindi. Ihanda mo rin ang future ng next generation ng inyong church. Amen? Ihanda mo rin eh. Masarap umupa. 20 years, 25 years, ang dami sa bayan. Hanggang ngayon, 30 years na upa eh. So, hindi na ayaw naman natin ng ganun. Kaya, simple faith and simple family of God, narating natin to. But we need to prepare more. Kaya, kailangan po natin i-lay down the foundation. Again, ano po ang sabi dito? Foundation means with something stand. Ito yung tutuntungan natin. Okay, let us go to our points. Letter A. Personal. Sabihin natin personal. Ang ibig sabihin, personal is your personal faith to God. That is your strong foundation. Kasi salvation is personal. Sabihin natin, I am saved because of Jesus. Kaya hindi ko pwede sabihin na, porque ako'y pastor, ang aking pamilya, ligtas na. Because salvation is personal. Amen? Yes, we are working together. We are hand on hand working together. But, remember this, salvation is personal. Your salvation, your wife's salvation, your children's salvation is very personal. So you need to build the strong foundation. That is the Lord Jesus Christ. Kaya marimit nating maririnig, nakikita ko, sa introduction ng mga youth, na hindi ito religion, it is a relationship. It is true naman na personal ang ating kaligtasan. Kagabi, narinig ko si pastora nagturo sa kagabi, LSPU. Naandun kasi siya ginagamit ko yung opisina niya sa bahay. Ipiniprint, ginawa ko po yung ating planning. Mado ka muna sa kitchen. Ang lakas ng kanyang discussion. Nabilis ako sa example niya. Ang pananampalataya ay sa Word of God. Pero, halimbawa, ito, sapatos. Siyempre, left and right. O, bigyan ka ng isang sapatos, susuot mo ba, James? Isa lang? Hindi. Susukat mo yung dalawa, isusuot mo yung dalawa. Kasi pag isa lang, ganun ka lang. Di ba? Ganun ka lang. Maging sinelas, pag isinuot mo, pareho. Parang bakit? Lumakad ka ng tuwid, lumakad ka ng maluwag. Doon ko narinig habang siya nag-word kagabi. The same, the Word of God is not only listening, but doing. Sabihin natin, listening and doing. Right step, you listen, and left step is doing. Kaya, listen, doing. Listen, doing. Ay, siguraduhin mo listen ka lang. Di ba? Hindi normal. Kaya sabi niya, pareho nating isuot ang sapatos ng pakikinig at pagsunod. Dahil yun ang magbibigay siya ng lakad na matuwid sa Panginoon. Na-born again ako nung nagtuturo siya. Ang ganda nun Ituro mo lahat yun. Iikot mo. Maganda.
Mas anointed pa siya magturo, di ba? Sabi ko, nabibless ako, praise God. Amen? O yun, nabless ako, nilabigyan pa ako ng sandals. Praise God. So makikita natin, personal, unang-una is Jesus. Sabihin nga natin, Jesus. Your personal relationship to Jesus. Ano ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians 3:11? Sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay, maliban sa nailagay na. Sabi nga natin, nailagay na. Sino ito? Walang iba kundi si Yesu Cristo. Kasi nakalulungkot, personally, maraming doctrine na kumakalat, napapaltan. Amen? Napapaltan ng hyper grace. Yung hyper grace, hindi ka pa daw nagkakasala, pinatatawad ka na. O kaya naman, habang kayo nagkakasala, pinatatawad ka na, ay nako, sablay. Pag yaon na naging panuntunan mo, basis mo personal, deception. Ano sabi ng Bible? Sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa, everybody say, read, maliban sa nailagay na. Sabihin natin, nailagay na. Hindi ilalagay pa lang. Nailagay na. So, kailangan, personally, no, walang magmumove na hindi mo kailangan si Jesus Christ. Nailagay na yan bilang pundasyon mo. Personal. Kasi yung iba, naalis, napapalitan ng good work, napapalitan ng extreme grace. Hindi, maunawaan naman ako ng Diyos. Kaya dito nga sa teaching na ito, gagamitin lang natin ang grace with regard to God and you. Na inaabot tayo ng Diyos sa grasya. Kahit kayo makasalanan, aabutin ka because of salvation. Salvation, wag natin gagamitin sa iba. Kasi yung iba ginagamit sa paglilingkod, maunawaan naman ng Diyos kung di ako maglilingkod. Ha? Serving the Lord is rewarding. Mamaya malilinawan natin. Kaya maraming yung iba, okay na hindi maglingkod kasi alam nila, save na siya. Yan. Mali. Kailangan, as you serve God because there is a reward in serving the Lord. Why Pastor Jimmy is still here? Not because I am a senior pastor. No. One day ako haharap sa aking personal na Diyos. And He is my personal Savior, rewarding me to all I done. Kaya, ang nailagay na ay hindi na pwedeng mapaltan. Kaya, Jesus Christ is our Savior. Sabihin natin, Jesus Christ is my Lord and Savior. Kaya, dalawa yun eh. Lord and marami tinatanggap si Lord, si Jesus Christ, Savior lang. Yes, that is the work of Jesus to save us. But you need to accept Jesus as your Lord. Iba yung pagiging Lord, iba yung pagiging Savior. Pag sinabing Lord and Savior, Lord means you are highly obedient son to your Lord. Susunod ka. Amen? Kaya may kata tayo, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Tama ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes. Di ba? Sabihin nga natin, yes, Lord. Kaya dalawa, you need to accept personally, Jesus is your Savior. Jesus is your Lord and Savior. Lord means honor. Sabihin natin, honor. Kasi nung binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, Jesus Christ honor of your life. May pakialaman Diyos sa'yo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Wherever you are, siyang yung tagapagligtas. Kasi the word salvation, it is not one word, saving our soul. Ang ibig sabihin po ng Savior, zozo. Ang ibig sabihin ng zozo, the Greek word means Savior physically, Savior financially, Savior emotionally, Savior mentally, Savior soul and spirit. Hindi lang nangako ng tagapagligtas sa atin ng Panginoon.
Jesus commanded all the blessing because He is the source, our Savior. Ay kung isang bahagi lang ng buhay gusto mo ipasako, Lord, dadalo nila ako. Hindi mo pinapasako pang finances mo. Kaya sabi nga ng Bible, honor the Lord with your wealth. Amen? Hello? Kaya ka binibless. Dahil kahit yung blessing na nasa iyo, ang maging Lord si Jesus. Hindi maging gambling Lord. Amen? Kasi bakit? Pag hindi naging Lord ng ating finances si Jesus, ang Panginoon, yung finances kakainin ka. Yes. Pag halimbawa, super blessed ka na, deception of the devil will come. Amen? Kaya sabi nga ni King Hagur, ang prayer niya sa aklat ng Proverbs, ang dalawa lang ang dalangin ko, sabi ng hari, huwag akong pagyayamanin, baka ako'y makalimot, huwag naman akong paghihirapin, baka ako'y makagawa ng hindi maganda. What means? Ang ibig sabihin, living with God. Pero ang Diyos naman, hindi ka paghihirapin. Sabi mo, hindi ka paghihirapin. You need to do is personally acknowledge Jesus Christ as Savior over your life. Amen? Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And because of Jesus Christ, all of us saved. Kaya mga kapatid, huwag niyo pababayaan yung salvation niyo. May nagtanong sa akin, kung daw doktrina natin. Bishop, do you believe? Saved? Saved? Sabi ko, yan ang offer ng Diyos. Pero ang tanong, paano mo pinamumuhay ang kaligtasan mo? Nakuha niyo po ba ako? The Bible says in the book of Malachi, there is a distinction between righteous and not righteous. Sabi ng Bible, sa Malachi chapter 3 and 4, ang sabi sa araw na ako kumilos, ipakikita ko sa inyo pagkakaiba ng banal at hindi banal, na sumusunod at hindi sumusunod, naglilingkod at hindi naglilingkod. Please explain to me. Kung sasabihin mo, pag kayo ligtas ka na, kahit kayo makasalanan, kahit kayo gumagawa nito, ligtas ka, basahin mo muna Malakay. There is a distinction. Meron ang parable na kambing at uto pa. Meron ang parable sa sea na ibubukod ng Diyos yung magagandang isda, ibubukod ng Diyos ang walang kwentang isda. What kind of parable? And that is how to live in the kingdom as true Christian. Kasi hindi mo na malalaman ngayon bakit yung kanta natin kinakanta na rin ng ibang religion. Do you believe? Mas masigla pa sa atin ang gaganda ng sound system nila. Pero it is not the matter. The matter is the foundation of your relationship to God. Amen. Sabihin natin, take care yourself. Sa panahon ngayon, mga kapatid, alagaan natin ating sarili, kaligtasan. Yes. Kasi tulad sabi ko, may mga changes. You are truly committed, you're young people. Hindi naman masama yun. Nagkaroon ka ng responsibility, nagkasawa ka, nagkaanak ka, good. At sikasuhin mo pamilya mo. At sikasuhin mo, huwag mong pababayaan. Pero, huwag mong pababayaan ang personal mong kaligtasan sa Diyos. Amen? Amen po ba? Kayang gawin ka ng Diyos na milyonaryong negosyante. Do you believe? Kayang gawin ng Diyos yun. Kayang gawin ng Diyos sa ordinary position from your company, God promoting you to manager. Kayang gawin ng Diyos. But the question is, are you prepared? Amen. Amen po ba? Handa ka ba? O baka pag ikinaro na, malabong ka na ng oras. Amen? Amen? That is foundation. Kaya si Solomon, pinakita niya sa Diyos ang kanyang foundation. When God asked him, what is your need to lead this kingdom? Oh, Solomon, ano gusto mong bigay ko sa iyo, gawin ko sa iyo, upang mapunuan mo ang kahariang mamanahin mo sa iyong ama si David? Kasi there is a section for the next generation. Sabihin natin, succession for the next generation. Ay, na kay Solomon eh. Amen?
very victorious. The testament of leadership of David is very positive. But, darating araw, mag-change ang generation to generation to generation. At ang unang sasalo ay yung anak, si Solomon. But the question is, are you ready? Tines ng Diyos si Solomon. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Upang pamunuan mo ang kahariang mamanahin mo, kukuhanin mo sa iyong ama si David. Hindi si David humingi. Hindi humingi si Solomon ng famous lahat. Ang hiningi na contrite heart and good knowledge for what is good and evil. Ano saysay ang milyon kung hindi mo alam mabuti masama? Ano saysay ng promotion kung puso mo ay malayo sa Diyos? Pero sabi ng Diyos, maganda ang iyong hiningi. Ano sabi ng Diyos? Lahat ng hindi mo hiningi, bibigay ko. O ganyan ang Lord. Sabi mo, lahat ng hindi mo hihingin, ibibigay sa'yo. But careful, foundation revealed your future. Amen? Kaya nung ginagawa ko po ito, may kasamang pag-iyak, thank you Lord. 37 years ako nagpapastor. Sabi ko nga naman sa Diyos ay, simple lang naman ako. Ay, hindi ko kayo maging famous dahil naranasan ko na makilala sa buong Pilipinas. During my time, the first church. So, saan akong bansa napunta? Pero ngayon, sabi ko, Lord, kung kalooban mo, sunod. Kasi sa atin, basta kalooban ng Diyos, kahit maliit, sinusunod mo naman kalooban ng Diyos, it is good. Na hindi ka matatabunan ng lahat. Kasi may tatlong kalaban. Una, gold. What is gold? Money. Second, glory. Fame, kasikatan. Kaya nga, takbuhan, sira na, politiko. Pagandahan. Ako hindi po ba? Then, ang isang letter G, pag lalaki, girl. Sa babae, guy. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya sa cellphone ko, ang picture nakalagay, basis ko, sa pitaka ko, ang nakalagay, ang diwata ng buhay ko. Oh, kilala niyo yan? O mga lalaki, labasan tayo ng pitaka kung kanong picture, mamaya sa anak na pala. Meron din niya apo. Di ba? Amen po ba? Ibig sabihin ko, nilagay ko dito. Alam niyo kung bakit? Pati pitaka, kontrolado ng picture. O, di ba? Amen po ba? Pati number na ATM. Kasi pati password ng cellphone ko, alam ni Mrs. Naku niyo po ba ako? Pati password ng internet ko, alam niya. Bakit? Kasi personally, walang mag-check sa'yo, Diyos, yung malapit sa'yo. Pero pag nagsimula ka na maglihim, nag-ring. Naku, tayo nasa YouTube, nagagawa ng electric fan, yung cellphone na pinatong, nakita nung asawa, bigla kunyari na kuryente. O, sino nakapanood noon? O bakit? May nakalihim, personal. Alam niyo sa Bible, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya kailangan ikaw ang gagawa for yourself to be transparent. Naiwanan ko cellphone ko. Misas, sumasagot. Pinapasok ko. Miso nga may tumawag. Yung taga Davao. Ang pangalan niya si Ching. Biro mag-message. Partner, sana maulit-ulit nung tayo lumabas. Nako. Sabi ko, pastor yan. Tawag ko, Pastor Chief, pabira ka, message mo. Tawa na tawa. Kita natin, marami gano'n. Diba? Pero, trust is the matter. Kaya personally, as your foundation, listen, makinig tayo. Allow your loved ones to enter to your life. Kasi bakit? Mag-asawa na kayo. May paglilihi pa ba kayo? Sa mag-asawa, usapang mag-asawa, lahat lantad na di ba? Sino naglalaban ng brief mo? Asawa mo.
Nakuha niyo po ba ako? Personally talaga, no? Without kidding aside. Kaya personally, for us to be saved, personally, una, our faith, salvation, Christ alone, and relationship matter, open yourself. Kasi hindi, huwag masyadong, hindi, private life ko yung pastor. Yes, private life mo nga. Pero pag may nangyari sa'yo masama, asawa mo din na susuporta sa'yo. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Abay, yung nga po kukuti sa bahay, bilang na bilang, nabawasan na isa, kinain mo. Minomonitor niya. Sa dulo yung maning binili, bilangin pati eh. Oh, pero bawal pala yun, nalibang ako. Gumagawa ako ng teaching, nakukut ako nung... Tumaas ang kreya ko, naging 1,300. At pinagalitan, ako naman ni salo na salo. Sorry. Sabi mo, say sorry. O, mga lalaki, pag naman tayo nagkakamali, wag mo namang gagamitin. Ako lalaki, sumunod ka. O, simple lang, say sorry. O, pag ayaw pa, sige, punta tayo sa SM. Dali mo doon sa sapatosan. Pili ka dyan, sorry. Amen po ba? Hello? Amen. Kasi foundation yun eh. Amen? Okay, number 2. Christ crucified. Matibay po ang saligan ng ating pananampalataya because Christ is crucified and risen from the dead. Si Kristo lang po, kaya tinawag natin Diyos, siya po yung Diyos na nagkatawan tao at nabuhay na muli. Si Mary namatay, nanatiling patay. Si Joseph namatay, nanatiling patay. Si Pedro buhay, namatay, nanatiling patay. Amen po ba? Hello? Lahat. Si Mary nabuhay, namatay, nanatiling patay. Like us, na kailangan ng kaligtasan and foundation. But Jesus Christ lived and died, but Jesus resurrected because you and me. He redeemed. God's redemption power is manifest. Kaya ano sabi po ng 1 Corinthians chapter 2? Basahin natin. Mga kapatid, nang ako'y pumunta sa inyo, ipinapahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos sa pamagitan ng kahusayan ng panalita o ng malawak na rununan. Sapagkat noong ako ay nariyan, ipinasya kong walang sinuman na kilalanin, listen to this, maliban kay Hesukristo na ipinako sa krus. Sabi natin, Christ crucified. Verse 3, nung ako'y nariyan, ako ay nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananampalataya at pangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa magitan ng mahuhusay at talumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang iyong pananampalataya, okay? Listen to this. Verse 5. Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Kaya ang ating pananampalataya ay alam nyo ba sa Tagalog yung nakasandig? O yung mga teacher, no? Mga Pilipino teacher. Ibig sabihin, nakasandal, nakasalig. So yun po ang ating pananampalataya. The crucified Jesus Christ is God. Siya yung nabuhay na muli. Kaya sa atin, mga kapatid, napakahalaga na kailangan tanggapin natin ang katotohanan na si Kristo ang ating tagapagligtas. Kaya sabi ng John 46, Jesus is the way, the truth, and the light. No one's coming to the Father except through me. Kaya napakahalaga na hindi mabago yun. Yan po ang tawag dyan ay strong leg of our salvation. The reason. And the Holy Spirit, we acknowledge. Okay, letter B is doctrinal foundation. Pag sinabing doctrinal foundation, what we believe and what we exercise. Sabihin natin,
what we believe, and what we exercise. So ang ibig sabihin, ito yung ating doctrine na pinaniniwalaan at isinasagawa. Amen? Una, repentance. Sabihin natin, repentance. Kaya sa atin, meron tayong pagsisisi. Amen? Hindi po totoo na ikay pinatawad ka na habang buhay. Kailangan, araw-araw mas maganda humingi ka ng tawad. Lahat tayo ay imperfect being. Yes. Hindi po tayo perfecto. Bagamat iniaalok ng Diyos is eternal. But we exercise the repentance. Diba? Bilang tao nga, diba? Yung relasyon mo sa asawa mo, nagkakamali ka rin. Sa kapitbahay mo, sa magulang mo. Ano gagawin mo? Siyempre, hingi ka ng tawad. At yun naman humingi ng tawad, patawarin mo naman. Amen? And that is what we exercise. Amen? Amen. Kaya, madaling magpatawad ng Diyos kung ikaw ay hihingi ng kapatawaran. Kita niyo yung example dito? Sino? Zacchaeus. Nung si Zacchaeus, he's a tax collector. Sabihin na makasalanan siya. But when encountered Jesus Christ, dadaan siya, umakyat siya sa sycamore tree. At nung makita ni Jesus si Zacchaeus, baba ka dyan. Sama mo ko sa bahay mo. Nagbulong-bulungan yung mga tao. Aba, si Jesus, ba't pumapasok sa bahay ni Zacchaeus, makasalanan? O, imagine, kasi kilala nila eh. He collecting tax. Pero nung naando na si Jesus sa bahay ni Zacchaeus, nagkaroon si Zacchaeus ng conviction, repentant spirit, na alam niyang hindi siya perfecto, alam niyang may mali siya. Ano ang sabi niya? Gesture ni Zacchaeus? Yung kanyang nakulimbat. At ang sabi niya, lahat ay ibabalik ko. And that is the act of repentance. Totally turning around. Amen? Yun ang tunay na pagsisisi. Yung lahat ng mali mo, i-expose mo kay Jesus at pagkatapos, Lord, hindi ko nagagawin to. Kaya makita natin, laging message ni Jesus Christ, pag nagpapagaling sa may sakit, okay, receive your healing. No? Your faith healed you, but do not sin no more. Amen? Amen po ba? Only Jesus Christ can forgive us. Pero sa alam naman natin sa Diyos, according to the Bible, during the time of the prodigal son, umalis ang anak, namuhay na solo, kinuha ari-arian, naging makasalanan. Sino yun? Yung prodigal son sa Luke chapter 16. Makasalanan. Biro mo buhay pa ang ama, gusto na kuhanin yung mana, ay dahil ang ama'y mapagmahal, o sige, binigyan ka lahat ng kayamanan, pero nawala siya sa proteksyon ng kanyang ama. Tuluyan nagkasala, nahiwalay, ano nangyari? Naubos ang pera. Naubos. Hanggang sa dumating, nagkaroon siya ng realization, dahil nakita niya sa bahay ng kanyang ama, masagana siyang kumakain, nangyari. Pati baboy, sinasaluhan niya. Pero doon siya nagkaroon ng realization. Kaya repentance with realization. Ang isang taong nagsisisi, nagkakaroon siya ng pag-iisip-isip. Sabihin natin, isip-isip naman pag may time. Kailangan mo ma-realize, mali nga eh. Diba? So anong ginawa po ng tao? Bumalik sa kanyang ama. At purihin ng Panginoon, yung kanyang ama ay representing like father, nung makita niya kanyang anak ay nanumbalik, hindi na isa-isa, hindi tinanong, nasan yung yaman, kinuha mo? Hindi niya sinabi yun, kundi they welcome to open arms. Welcome. Ibinigay ang sinsing
sinuutan ng sandalyas, at sabi ng ama, lahat ng nasa akin pa rin ay sa'yo. Halina, magdiwang tayo. Magpatay ka ng mga hayop dahil ang aking dating anak na nawala ay nanumbalik. Kaya nangyayari sa atin, tayo nakakalimot, nakakasala, pero bumalik lang tayo. Amen? Huwag tayong mahiya. Kasi minsan, tagal ko na hindi nakakadalo, nakakaya. Wala. Huwag kang mahiya. Amen? Amen po ba? Kasi the love of the Father is always open arm. Welcome. Deception lang ng kaaway na ilagay sa isip mo. Why? Kasi nangyari sa akin yun noong unang panahon. Na-destino ako ng Cebu. 2 months Christian pa lang ako. Nag-select yung engineer ng mga maintenance sa Polo Brewery, San Miguel. Ay kita naman yung trabaho ko, talagang subsub ako. Jimmy, kasama ka. 5 kami. Tumungo sa Cebu. Brewery in Cebu. Nag-install kami. Nawalan ako ng fellowship. Nawalan ako ng prayer. Amen? Amen po ba? Tumigas na puso ko. Doon ko naramdaman na pag-uwi ko ng Manila, parang may apoy, hindi ako makabalik. Pero walang tutulong din, kundi sarili mo. Ask God, say sorry to God. Wala kang dapat sisihin. Kasi minsan, kaya tayo hindi makapagsisit, makabalik, kung sino-sino tinuturo mo eh. Gawa mo kasi, para si Eva at si Adan. Yung babaeng bigay mo. Sabi naman ng babae, yung as na bigay mo. Sino pa? Kung may tuturo yung as, may tuturo eh. Ano yung pag dumating na tayo nagkamali, huwag mo na ituro kung sino-sino. Ituro mo sarili mo at lumapit ka sa Diyos. And God, open arms, welcome. Alam niyo, no, ako'y dumalo. Yung pastor ko, ramdam na. Welcome. Napabayaan ko ang personal. Kaya huwag niyong pababayaan ang personal. Kahit ganun kabala, read the Bible. Kahit ganun kabala, pray. Malayo ang Hagay, do it your best. Amen? Amen po ba? It is for your foundation. Foundation. Praise God. Sabihin natin repentance. Pag sinabi repentance, change mind. Pag sinabi repentance, burn around. Ibig sabihin, puputulin mo, turn around. Ibig sabihin, aalis ka doon sa dati mong ginagawa. Hindi totoo yung awit. O tukso, layuan mo ako. Nako, hindi. Kukuhitin ka ng tukso. Uy! Ay nakiliti ka na isang daliri. 2. Uy! Dati, pachat-chat lang. Hi, who you? Mamaya, may heart na. Mamaya, may word na. Mamaya, may mensahe na. Mamaya, patay na. Nakain na. Ang kamalian, madali pumasok, mahirap labasan. Kaya, sa foundation, Jesus Christ. Nagkamali, magsisi. Amen? Amen po ba? God is not unjust, sabi nga, He forgive me. Sabi na 1 John 1:9, nililinis ng Diyos. Amen? So, palapakan natin ang ating Panginoon. And that is what we believe till now. Kasi may nagsabi sa akin, ba't kayo pag nagpipray, nagsisisi pa kayo? Bakit? Hindi ka na ba nagkakasala? May doktrina na ganyan kumakalat. Mali po yun. Because of grace daw. No. Wala sa Bible yun. Sa Bible, may grace period ng Diyos. Nung si Noah, naubos ang grace period ng Diyos. Wala bang grace sa Panginoon doon? Pero binigyan siya ng 100 years. Nangaral si Noah sa maraming tao na sumakay sa arko. Ano nangyari? Stubborn ang tao. Kaya God is love, God is also judge. Paparusahan. Nung sinara ng Diyos ang pinto ng arko, gustong buksan ni Noah. Because Noah loved the people.
But God Himself closed the door. Anak, 100 years is too much for them. Hindi ka nagkulang. So may grace period ang Diyos. O sabi mo, huwag mo ubusin yun. Amen? Natuwa po ako doon sa example ng isang preacher eh. May hawak sa isang buwig na ano yun? Naubas. Natanggal yung isa. Yes, ngayon ay parang sariwa pa. Pero tandaan mo, tanggal ka na sa karamihan. And one day yung nag-iisang yon, matutuyo. Na dati ngayon, ikaw ay masiglang ubas, ngayon, pasas ka na. Kaya mahirap ka matanggal. Amen? Kaya yung prodigal son, bumalik eh. Nako niyo po ba? Sabihin no, balik ka lang. Bumalik na pag-isip-isip niya. Sa bahay ng aking may, hindi ako nagugutom. Lahat na roon, dito kumakain ako. Kasalo ko baboy. Kasi alam niyo, pag tayo nawala sa kalooban ng Diyos, mahirap. Kaya sabi nga ng Bible, there is a distinction. The second one, our belief is the baptism. Sabi nga natin, baptism. Pag sinabing baptism, it is not only repairing sa ating baptism of water. There is a three kind. The one is baptism of repentance. The second one is the baptism of the water. You belong to the body. And the supernatural baptism is the baptism from the Holy Spirit to make you supernatural and powerful. Amen? Hello? Amen po ba? So pag sinabing what we believe, repentance, baptism. Kaya po tayo nagsasagawa ng water baptism. But before we conduct the water baptism, kailangan mo muna ang baptism of repentance. Kaya mayroong pagsisisi. At pag sumunod na baptism in water, ibig sabihin, you belong to the body. Tayo magpapabautismo hindi dahil membership. Bakit ako nagpapabautismo niya? Baka ako'y member. Sabi ko na sa inyo, hindi membership, personal niya, relationship. Outward declaration po water baptism. Kasi si Jesus binautismo ni Juan Bautista eh. Ayaw pa nga ni Juan Bautista na bautismo siya. Kasi Lord siya eh. Pero walang magawa, it is essential, si Jesus nag-undergo sa ilog ng Jordan, sa Matthew chapter 3. And there is a declaration. Sa last verses ng Matthew chapter 3, when Jesus Christ baptized in water by John the Baptist, there is a saying, bumaba ang anghel, at ang sabi, this is my beloved Son whom I please. So, part po ng ating faith, you need to undergo water baptism as part of the body and a declaration, we are sons and daughter by God. Pero hindi naman tayo papabaptize dahil maliligtas. Wala po. Kasi yung nasa cross, ang sabi nung isang nakapako sa cross, Jesus, remember me. Remember me. Doon ang kanta. Analahanin po, kayo pa yung naghahari. Ang sabi ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita. Hindi sinabi ni Jesus na, baba, magpabautismo ka. Hindi naman nung tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Amen po ba? Hello? Pero kailangan mo lang because you belong to the family. Kaya nga, merong water baptism, na pag kinabautismo sa life in Christ, your family is life in, sabi nga po natin, life in, kaya pag ikaw yung nagpabautismo sa life in Christ, you are life in Christ family. Pwede ka pumunta ng ibang bahay, pero uuwi ka naman sa tunay mong bahay. Amen. Hello? Tulad nila sa Stephanie, la AJ, yung aking pamilya sa Dubai. Wala naman life in Christ doon eh. Pero ako humanap ng church na kanilang daluhan. Na the same faith we have. Jesus, repentance. O ngayon. Amen. Kasi ito, tandaan nyo, mga magulang.
Sa Bible, meron po tinatawag na culture and tradition. Ang tawag doon ay Greco-Roman tradition. What the belief of the parents, the family consider it. Amen? Kung ano pananampalataya ng magulang, yun ang pananampalataya dapat ng mga anak. Amen? Hello? That is the Greco-Roman. Kaya kita nyo, may mga strict. Allow me to, iglesia. Hindi ka pwede mag-asawa na hindi iglesia. Amen? At pag kayo nagpakasal, mag-iglesia ka. You sacrifice your belief. Kaya nga sinabi ng Bible, do not equal yoke to unbeliever. Huwag kang makikipamatok sa hindi mo pananampalataya. Kasi that is your struggle. Ang mahal ko eh. O sige. Nung kayo na ikasal, hindi ka na pinadalo. Kung saan ako naroon, doon ka. O wala na, pundasyon mo. Are you listening? Sinunod mo puso mo, walang problema yon. Pero, yung pananampalataya mo, ipagtanggol mo naman. Amen? Amen. Kahit pakagwapo, nakatulad ni James. Pero dapat, guwapo kay Lord. Bakit? Kasi one day, maging struggle niyo. Nakuha niyo po ba ako? Amen. You need to consider it. Because yung tinatawag na faith. Sabihin natin, faith. And that is kailangan. Letter B. No? Faith. Sabihin natin, faith. Sinushortcut ko na lang po at ito po ay series ko naman. Una, repentance. Kailangan faith. So, kailangan faith. Is important, essential. Ang sabi ng Hebrew 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Gusto niyo ma-please ang Diyos? Have faith. Kaya yung faith ni Abraham, dumaloy kay saan? Sa anak, kay Isaac. Dumaloy kay Jacob. Yes. Alam nyo, in my 37 years pagpapastor, sa Bael, ang dami, meron pong active na mga magulang, hindi na-push ang anak. Walang pundasyon. Nag-Maynila, nung umuwi, ayaw na sumama sa church. Sabi niya, igalang niyo private life ko. Ang ganda pakinggan, di ba? Hello? Amen? Ang gandang pakinggan. Pero listen to these parents. Depende ang paggamit ng private life. Kailangan. Kaya nga sinabi ng Bible children, obey your parents. There is a reward. Huwag natin gayahin ng kultura ng ibang bansa na pag 18, separated na, wala nang pakialam. Tinan mo nangyari ngayon. Kaya nakakatuwa si Trump, 2 gender na lang sa Amerika. Kaya nag-uwi at sa Pilipinas yung nagmamaganda-maganda ron. O, di ba? Yung kapatid ni Robin, nasa Pilipinas na. Kasi wala na sila doon. At ngayon, inalaw na ang pagbasa ng Biblia sa lahat ng school. Sabi ko, yan ang presidente, concern sa spiritual. Hindi lang sa ano. Tapos, kailan lang, kagahapon, inano niya, dineclare, America will rise again because America is for Jesus. Amen? Kaya sa atin, mga kapatid, faith is very essential. We can be busy. Lahat tayo abala. Pero pwede mong isaayos ang kaabalahan mo. Sa pananampalataya, apektado ang eternal. Amen? So, ito po'y isi-series ko naman. Nais ko mag-close dito sa letter B. Faith. And number 2 is work without work. Ang kaligtasan ay hindi po natin trabaho ng Diyos. Kaya lang tayo nagtatrabaho because we serve God because of the reward. Yes. Because of the reward. Kaya tayo patuloy na naglilingkod. I am saved.
Pero dadaan ang ginawa ko sa apoy. Napaiyak nga ako doon sa isang comment sa Facebook sa akin eh. Nag-post lang ako. Grabe. Sabi ko nakatutuwa. Ito'y para sa iyo, Panginoon. Hindi mo alam na marami pala nahahamon sa nangyayari sa akin. My motive is only to post, to encourage somebody. Pero ang dami, bumabato. Hindi mo alam, magkakaroon ka ng ingay. Na maraming mga pastor ang nabubuhay ng loob. Ikaw, dinadialysis, hindi ka naalis paglilingkod. Nakuha niyo po ba? Kasi hindi dialysis, ikapapatay ko. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Amen? Amen po ba? Bagamat dalawa, namatay no 1 linggo. Ito, nung alas 5, pag dumadating ako, meron nung naka-wheelchair na. Nung unang dating namin, nakatayo pa yun, pag ganun-ganun eh. After 3 months, naka-wheelchair. Isang araw, patay na. Nakita ko dahilan eh. Kasi sila, wala nang plano sa buhay. Masyado na nilang kinarir. Parang yung himala ng Diyos sa John chapter 5 and 9. Naghintay na lang kalawkam ng anghel doon sa Siloe. Hinihintay, taon-taon bumababa anghel. Ang unang lumusong, gumagaling. Ay mayroon po. 30 taon. Sabihin, kinarir mo na, wala kang ginawa. Isipin mo, halimbawa, yung pool ay nasa bae. Siguro naman kahit pag ganun-ganun kayo, pagdating ng 1 taon, nasa bae ka na. Di ba? Hello? Amen ba? Ano man nangyayari, move on. Move on. O rest lang. Pero huwag ka magkukuwit. Amen, napagod ka? Oo eh. Kasi alam mo, naranasan ko talaga eh. Pagkatapos ng dialysis, ay talagang hindi pwede. Ako gusto pagkasalin. Kasi ako pala nagkasal sa magulang. Ako pa nagkasal sa anak. Mahaba buhay ko pa. Baka mamaya pag nanganak ako pa maghandog. O di, may dahilan ng Diyos kung ba't ako bubuhayin. Kaya sabi ko, paglabas ko ng dialysis center, kaunting higa lang, nagligo ako. Sa nakita ko ang misis ko lagi, hello. Mamaya alas 2, sakay na ako sa kotse. May driver ako. Lakad. Diretso buhay kasi minsan, hindi nating alam, doon tayo binabasa ng Panginoon. Amen? At ako'y naniniwala. Last, sasabihin ng doktor sa akin, Pastor, 1 beses ka na lang idadialysis sa 1 linggo. Mamaya, Pastor, tigil na natin. Wow! Praise God. At sasalubungin ko na yung apo ko. Subukan mo umuwi. Ako pupunta niya. Sabi ko. Amen? I'm always excited to serve the Lord. And thank you God for the foundation He laid down to me. Kasi kung mahina pundasyon ko, maniwala kayo, tao din ang pastor niyo. Nasabay na project nito, pag nakita mo, hindi umuugat, nilulumot. Kung wala ka matatag na pundasyon, bibitaw ka eh. Pero walang bitawan. Sabi mo, huwag kang bibitaw. Kapit kamay. Habang tayo kapit-kapit ang kamay, tayo tumayo. So itutuloy ko po ito. Amen? Siguro bago dumating ang Panginoon, tapos to. Are you blessed? Palapakan natin si Jesus. Mga pastor, pag nag-groundbreaking San Miguel, yung unang doon sa lupang pagtatayo, sama kayo. Magpapasopas naman daw si Pastor Martin. Eh sabi ko, kayo humawak ng budget, blessing niyo yan, gamitin niyo. At ako'y naniniwala, mangyayari yun sa mga home church. San Diego.
Amen. Sabihin natin, kami naman ang susunod. Praise God. Yeah, I'm excited. Maulit na isang worship song, Tagalog. Panginoon, kay hindi nagbabago o ngayon. Alam niyo, ang Diyos hindi nagbabago. Ilagay natin sa ating puso, ganun man tayo, hindi tayo perfecto, pero we are blessed because meron tayong unchangeable God. Hindi siya nagbabago. Kapit ka lang. Shall we sing this song? Oh, yes, Lord. Panginoon, Ika'y hindi nagbabago noon ngayon. Oras man ay maglaho, ako'y lalapit, umaawi ang puso ko. Kasama ko ang iyong mundong likha, sumasabay sa pagbigay ng luwalhati sa iyo, Ama. Buong puso, buong buhay. Ikaw ay aking Diyos, Let us raise our hand. Taas natin ating mga kamay. ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay walang maputihan liban sa'yo. Ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ay aking Diyos, walang katulad. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kay walang maputihan liban sa'yo. Ikaw ay aking Panginoon. Dakilang Diyos, salamat. Dahil may Diyos kami hindi nagbabago. Dalawang kamay kami laging inaakap. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat tinuturuan mo kami to prepare our next generation, even our family, but we need to build the strong foundation. Napakabilis ng panahon. May bilis lumaki ang aming mga anak. Mabilis ang takbo ng araw. Kailangan po namin masimulan ang matatag na pundasyon sa bawat pamilya, sa ministry ng Life in Christ, at sa lahat ng pamilyang iniregalo mo sa church na ito. Malagyan po namin at mailagay sa tulong mo ang matatag na pundasyon. Dumating man anumang unos ng buhay, mananatili na katayo ang bahay na iyon. Sumunod po ang lahat sa maikli panalangin, Ama namin banal, sa pangalan ni Jesus. Muli kong inihahandog sa iyo ang aking pamilya, ang aking buhay. Gawin mo akong matatag lagi. Hindi lamang po pa sa kasalukuyan, kundi sa susunod na henerasyon ng aming pamilya. Salamat, dakilang Diyos, sa mga pribilehiyo, pagpapalan na nakikita namin sa aming henerasyon.
At ito po'y bahagi upang maihanda namin ang magandang bukas ng susunod na henerasyon. Inihahando ko, O Diyos, ang aming pamilya. Tinatanggap ka namin bilang personal na tagapagligtas sa aming puso. Kinikilala ka namin, aming Diyos, tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.